Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Questionable raw ang kasunduan sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ng pribadong kontraktor na MTD Capital Berhad sa pagpapatayo ng mga sports facilities para sa SEA Games sa New Clark City sa Tarlac. Kaya nais ni Senador Risa Hontiveros, imbestigahan ito ng Senado. First, I believe this partnership has the signs of being a fake joint venture. Second, this has the signs of being financed by a possible behest loan from a government bank. And third, they may have sidestepped public bidding laws, and now the country may have been left with a gigantic white elephant in Central Luzon. Sabi pa ni Hontiveros, ang mahigit 9 bilyong pisong ginastos ng gobyerno para rito, nagamit sana para sa mas importanteng mga bagay. Ayun na naman, yung logic nila na sana nagamit sa importanteng bagay. Yan na lang lagi logic nyo eh. Ano ang nabili ng taong bayan sa 9.5 bilyon na kinuha sa ating mga bulsa? Wow! Ayan na naman. Ayan ang hirap sa'yo, Madam Hontiveros eh. Bumanat ka na naman eh. Una-una, wala pang COVID niyan. Pangalawa, yung karangalan na nabigay niyan sa bansa natin. Isipin mo ha. Yung organisasyon mismo sinabi na tayo isa sa pinakamaganda, kung hindi man pinakamaganda, na nag-host ng SEA Games. Karangalan niya sa buong Pilipinas. Diba? Ito. Isang sports center na isang buwan pa lamang ginamit. Wow! Yan ang mga bababawang utak. Isang buwan lang yung ginamit. Paano na? Ayun na nga sinasabi ko eh. Pag walang utak, mahirap talaga, mahirap. Hanggang sa ngayon ay ginagastusan pa natin ng maintenance. Hindi kaya magiging white elephant ang mga facilities na ito? Talaga, hindi kaya magiging white elephant? 9.5 bilyong pisong nagamit sanang panglaban sa COVID o kaya ay ayuda para sa kabikulan at iba pang mga rehiyon. Ayuda, nakanang weteng yung ginawa yan. Wala pang nangyayaring bagyo. Ina mo. Matapos ang bagyong Rolly. Ang talumpati ni Hontiveros, inalmahan ni Senador Pia Cayetano, kapatid ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, ang pinuno ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PHISGOC. Kasama ang PHISGOC sa pagpaplano at pagpapatayo ng mga pasilidad para sa 2019 Southeast Asian Games. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahanga-hangang mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, sasabihin na sa'yo na may kalokohan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin. Ganon. Paano magiging white elephant? Madam Sponsor, do you even know what are the conditions of our sports facilities? Para sabihin mong yung world class na yon magiging white elephant? Hindi nyo ba alam na pinasa natin ang National Academy of Sports? And doon magte-training ang mga bata natin. World class nga naman. Maganda talaga yung facilities. But does this excuse the possibility of cutting corners? Which I repeat, Mr. President. Ganito, Hontiveros ha. Hindi mo kasi alam eh. Ganito ang nangyari dyan. Alam mo ba na nagka-problema yan noon? Malapit na ganapin yung SEA Games. Sinalo na nga lang ng PHISGOC. Basta, yung organisasyon na binubuo na pinamumunuan ni Speaker Cayetano dati, kasi ipinasa yun ni Pangulong Duterte mismo. Sabi niya, ano na nangyayari sa SEA Games na yan? Wala pang nangyayari, hindi pa nahahandle na maayos. So sinabi niya kay Cayetano noon, take over, ayusin mo na kasi malapit na. Yan ang totoong storya noon. Kaya minadali na nila, pati BCDA, minadali na nila. Ano nangyari? Naayos kaagad. Gumanda. Tanga na lang ang magsasabi na hindi maganda yung SEA Games na nangyari sa atin.
Di ba, ultimo nga yung isang vlogger na banat ng banat sa SEA Games yung simula. Nung bandang huli, namangha na siya. Wow! Grabe na mga. Hanggang binanatan na lang niya uli yun nung hindi na nabanggit yung pangalan niya. Di ba? Pero pilit nyo sinisira yan noon. Puro kikiam. Yung pala, hindi naman pala kikiam yun. Lahat ng kasiraan, ginawa ninyo. Pero napaganda, sobrang ganda na nangyari niya SEA Games na yan. Sobrang karangalan na naibigay niya sa bansa natin. Sobrang na-challenge yung susunod. Bakit? Kailangan nilang lagpasan yung ganda niya. World class na ginawa natin. Ako nga mismo nagpakita ako ng video nung opening at saka nung nag-trending yun yung paputok. Kung maalala nyo yun sa Banat Bay, sobrang ganda ho niyan. Tapos sasabihin mo nga, hindi magagamit, isang buwan lang. Ay tama, natural, SEA Games, isang buwan lang. Pero yung karangalan, the memory itself, maganda ho ang may dudulot niyan. At the same time, ngayon, ginagamit pa rin ho yan, di ba magkakaroon yan ng National Academy sa Sports? Kasi bakit to? Mismong yung mga athlete natin, bakit mismo yung mga athlete natin nagre-reklamo hindi sila supported ng gobyerno? Ngayon, sobrang suportado sila ng gobyerno, pinaganda, inayos para sa kanila. Tapos sasabihin mo, ganyan? Ito lang masasabi ko Alam nyo kung bakit si Senator Pia Cayetano ganyan intense? Hindi dahil sa kapatid niya. Si Senator Pia Cayetano, research ninyo, sobra ho yan sa sports. Sobra ho yan pagdating ang passion niya nasa sports. Kung mag-follow kayo sa Instagram niya, grabe ho, as in, yung kanyang passion sa marathon, kung saan-saan, sa pagbabike, as in ganyan ang passion niya Sobrang advocacy niya na noon pa yan. Sports. At kaya nga tuwan-tuwa yan nung nagawa at naayos. I-check nyo. Sabihin nyo, siklista yan si Pia. Correct. Kaya nga sabi ko sa inyo, do your research. Hindi nagre-reklamo si Pia Cayetano dahil sa kapatid niya. Hindi. Ang pinagtatanggol niya nga si Vince Dizon Kesyo ngayon, nakademanda daw si Vince Dizon. Pambihira kayo. Sa sobrang pagod ng tao, sa sobrang isa sa yan sa pinakamasipag sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan si Vince Dizon, sasabihan nyo pa ng ganyan? Alam mo, kaya lang sinasabi, na-intense na ako, nagiinit na ako. Alam mo, kaya nila sinasabihan yan. Una, ito kasi si Ontiveros, nililis niya yung usapan dyan sa mga komunista Hindi ko alam kung bakit Supposedly, sosyalista lang daw to Pero, to the rescue na ngayon Porket nabanatan ng todo yung mga komunista dyan sa Senado, eto na, liliisin na nila yung usapan. Biglang papasok na sa sobrang tagal na, successful na yan, matagal. Play nga natin, tapusin natin. My speech was not the first to raise questions about, pero may aktual na mga opinyon at observation bago sa araw na ito ng COA, ng GCG at ng Office of the Government, OGCC. And the COA findings themselves were adverse. I do not have the details. Wala akong hawak na papel. But I have to stand up for BCDA. BCDA, si Vince Dizon po yun. For the engineers. For every single construction worker. Alam niyo kung bakit niya sinasabi to? Kasi as in, dati, nung nagsimula niya talagang nakatutok lahat ng tao dyan. Lahat ng tauhan nila nakatutok dyan sa pagtatrabaho kasi nga binigay na ni task ni Pangulong Duterte yan kay Cayetano So pati sa mga tao sila, BCDA, yan lahat talagang tinutukan yan to make sure successful to. At it was a successful. Diba siya na si Ontiveros na rin nagsabi. Tapos gayon sasabihin, nyet. Worked overtime. Madam Sponsor, alam nyo ba 24/7 nagtrabaho yon? Para makadeliver tayo sa Southeast Asian Games. The good lady from Taguig mentioned the BCDA chair. Well, even he is facing graft and corruption charges. So why is it something that the Senate could not consider? Sa huli, ni-refer sa komite ang issue para imbestigahan ng Senado. May nakabinbin ng mga reklamong kriminal at administratibo sa Ombudsman laban kina BCDA President Vince Dizon, MTD Capital Isipin mo
nung nagkakagulo sa mass testing, di ba? Kinuha mismo ni Pangulong Duterte yan si Vince Dizon na tumulong dun sa mass testing at na-solve. Di ba problema yan noon? Yung mass testing to the point na ginawa na ngang katatawanan ng oposisyon niya, mass testing kahit si Lunyo nakialam sa mass testing, di ba? Ano nangyari? Naayos ni Vince Dizon. May tiwala si Pangulong Duterte. Pambira. Director Isaac David at iba pang opisyal dahil sa umano'y anomalya sa nasabing sports facility. And I was there. I saw it. Ang ganda niyan. Kinukunan pa namin ng pahayag ang BCDA at MPD Capital Berhad. Sinusubukan din namin kunan ng pahayag si Congressman Cayetano. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas naman ng tugon ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Above board at sa legal na paraan daw idinaan ang konstruksyon ng mga pasilidad sa New Clark City. Nakabase raw ito sa payo ng Asian Development Bank at opinyon ng Office of the Government Corporate Council. Payo rin daw ng ADB na joint venture agreement sa naturang konstruksyon ang pinakamabisang kasunduan para sa gobyerno. Aprobado rin daw ng OGCC ang naturang rekomendasyon. Hindi rin daw nabigyan ng bentahe ang MTD Capital Berhad dahil dumaan lahat ng proposal sa mabusising negosasyon. Pumasa rin daw sa batas at mga alituntunin ng Pilipinas ang naturang kasunduan ng BCDA at MTD. Alam nyo, ganito lang ho yan eh. Una, hinala ako kasi talaga, number one, nililiis yung issue para kasi mainit na issue ng mga komunista eh, Tumakabayan Black, di ba? Mainit na yung issue na yan. So, kailangan may gawin, okay? Pangalawa, habang gumaganda tong bayan natin, kailangan nilang sirain. Bakit? Wala silang gagamitin eh. Whether we like it or not, yung nangyari sa SEA Games na yan, marka na yan ni Pangulong Duterte na sobrang ganda. Okay? Tingnan mo nga, ito pattern lang yan eh. Maganda yon, kailangan sasabihin may korupsyon. Maganda yung sa Dolomite, sa Manila Bay, sasabihin masyadong mahal. Dapat ginamit na lang. As in, wala na nga sa uhulog eh. Ginamit na lang sana daw sa Bagyo sa Bicol. Na alam ba ng mga manghuhula yung gumawa niyan? Sige nga manghuhula ba yung gumawa niyang na magkakaroon tayo ng lockdown, magkakaroon tayo ng sa Bagyo in the future, diyan sa Bicol tatama. Common sense naman na Risa Ontiveros. At saka sa lahat naman ikaw ang walang K. Sa lahat ng pupuna, ikaw ang walang K. Jobber the Good Book, salamat. Husay mag-deliver ng speech ni Ontiveros kaya maraming naloloko, husay mag-judge. So nga eh. Ito lang masasabi ko, bakit walang K? Hindi ko sinasabing nangurap ka sa PhilHealth, okay? Remember, there was PhilHealth scandal noong time mo. Before you. Okay? Before you. Ulitin ko linawin ko. Before ka mapunta sa PhilHealth, may problema na. Nagkaroon na ng korupsyon. Nung pumasok ka, ang akusasyon sa'yo ng mga tao, wala ka man lang ginawa para ma-discover yon. Para makita yung kung anumang korupsyon na nangyari doon. Yun ang akusasyon sa'yo ng organisasyon ng mga lawyer. Wala kang ginawa doon. Sa madaling salita, ngayon, makikialam ka dyan, wala kang ginawa noon. Nung naging board ka ng PhilHealth. Wala ako sinasabi na may kinuha ka doon Ulitin ko. Before pa nagkaroon na ng corruption dyan, wala ka pa. Nung tumungtong ka, wala ka naman daw ginawa. Ngayon, mangingialam ka dito na kesyo meron kang concern. Wala kang K, ate, wala kang K. Kaya itatawag ko sa'yo Miss PhilHealth para paalala sa'yo na wala kang K kasi wala kang ginawa according dun sa ito na nga, i-search ko na ito.